Whenever I see girls and boys doing lantern on the street. Uh, Early Christmas sa Pilipinas. September pa lang may mga may mga Christmas song na sa mga mall. Ako ay kung titingnan natin, lang to eh. These are all very commercialized. Pero bilang Kristiyano, bilang Katoliko, natural marunong tayo dapat pag mag-discern. Yung basang commercialize kasi natural sa mga businesses ay negosyo ito sa kanila. It attracts people sa pagpunta sa mga malls, di ba? So, saka kung pupunta ka sa mall at marinig mo yung mga Christmas songs, nagkakaroon ka lang parang asaya eh. Lalo na yung mga kanta ni Jose Marizan. Actually, yung mga paborito kong kanta ni Jose Marizan yung Christmas in Our Hearts, and then yung Mary's Boy Child. And then yung yung isa? Basta maraming kanta si Jose Marizan ng mga ganda. So bilang Katoliko, alam naman natin na ang Pasko ay sa December pa. Prior pa ng Pasko, meron pang Advent season. So sa Advent season, 4 weeks, 4 weeks yun yung Advent season na bilang paghahanda. Ang Advent season, kung papakinggan natin ang mga readings, mga very apocalyptic yung mga readings, yung pagbabalik ng Panginoong Kristo. Kasi yung Advent the first Advent, yung unang pagdating ng Panginoong Kristo ay dumating na nung ipinanganak siya dun sa sabsaban sa Bethlehem. Then, sa Advent ay hinihintay natin yung final coming niya, yung second coming niya. Pero, hindi naman parang pinapabayaan na lang ng simbahan kasi natural, wala naman tayo pakialam din sa mga negosyante, mga radio station. Bakit nyo pinapatugtog yung Christmas song? Wala pa nga Advent, yung tagal-tagal pa ng Christmas song. So, walang problema yun. Kasi, una-una, at least, di ba, ipinapahayag at naniniwala tayo that the Lord was incarnate, na ang Panginoong Jesucristo ay nagkatawang tao. Sabi nga doon sa John chapter 1 verse 1 to 3 na kung bakit may Pasko is ito yung dahilan, na sa John chapter 1 verse 1 to 3. So whether it is in good intention, why the radio station nagpe-play sila ng mga Christmas song at the very early ng panahon, okay lang yun. Kasi yun, at least, panig yun sa atin. Ipinapakita na sinasang-ayunan ang ating pananampalataya na ang Panginoon sa Kristo ay nagkatawang tao. Sabi nga sa John chapter 1 verse 1 to 3, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. All things came to be through Him, and without Him, nothing came to be. So, in the beginning, sabi niya, was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And then sa verse 14, and the Word was made flesh and dwelt among us. And we saw His glory. Sabi ng mga nisay ng San Juan, na mga alagad, sabi niya, nakita namin ang kanyang kalwalhatian, the glory as of the Father's only Son, full of grace and truth. So, okay lang, sige. Tuloy-tuloy lang kayo dyan, magpatugtog kayo ng mga Christmas song even at the very early of September. Okay lang yun sa part natin ng mga Katoliko. Kasi at least pinapahayag nila, pinaniniwalaan nila na ang Panginoong Kristo ay nagkatawang tao.
So, hindi naman ma-deny na ang tinutukoy dito sa John chapter 1, verse 1 to 3 at verse 14, although may mga nagdi-deny na relihiyon dito sa Pilipinas na gumagamit ng pangalan ng Panginoong Kristo sa kanilang relihiyon, na dinideny nila na ang Panginoong Kristo ito. Yet they cannot deny kasi maraming mga passages pa sa Bible na nagpapatunay na ang Panginoong Kristo itong ipinanganak. Kasi sabi nga doon sa Isaiah chapter 7 verse 14, di ba? Sabi niya, and she shall conceive, dito sa Isaiah chapter 7 verse 14, na inihula yung magiging kapanganakan ng tagapagligtas sa Isaiah chapter 7 verse 14. Then kinonfirm ito doon sa Matthew chapter 1 verses 21 to 23. Sabi dito sa Isaiah chapter 7 verse 14, sabi niya, ito, therefore the Lord Himself will give you the sign, the virgin shall be with child, and bear a son, and shall him name Emmanuel. Emmanuel. Yan na. Emmanuel, na ang ibig sabihin, God with us. Kung babasahin natin sa Matthew chapter 1 verses 21 to 23, yun yung fulfillment na pinaliwanag ni Saint Gabriel to the Blessed Virgin Mary. Okay. Then dito sa Isaiah chapter 9 verse 6, for a child is born to us, a son is given upon his shoulder, dominion rests, they name him Wonderful Counselor, God Hero, Father Forever, Prince of Peace. So, hindi maidinay na ang Panginoong Kristo yung nagkatawang tao doon sa John chapter 1 verse 1 to 3. Yung relihiyon dito sa Pilipinas na bagamat gumagamit ng pangalan ng Panginoong Kristo, naka-attach yung pangalan ng Panginoong Kristo sa kanilang relihiyon, yet they deny that Jesus is the one who is being mentioned in John chapter 1 verse 1 to 3 and then verse 14. So yung dalawa na support na Isaiah 7:14 and then Isaiah 9:6, then kinonfirm ni San Gabriel na siya yung katuparan doon sa Matthew chapter 1 verses 21 to 23. At meron pa po sa Philippians chapter 2 verse 5 to 8, sabi dito ni Saint Paul, sabi niya, kaya hindi niyo dapat pwede pagkontra-kontrahin yung statement ni St. Paul kasi 13 epistles sa New Testament are written by St. Paul during he was imprisoned sa Rome. Sabi dito sa Philippians chapter 2, sabi niya, have among yourselves the same attitude that is also yours in Christ Jesus, who, though he was in the form of God, did not regard equality with God something to be grasped. Rather, he emptied himself, taking the form of a slave, coming in human likeness, and found human in appearance. He humbled himself, becoming obedient to death, even death on the cross. Doon sa Tagalog, sabi niya, magpakababa kayo katulad ni Kristo, na bagamat siya ay Diyos, hindi siya nanatiling kapantay ng Diyos, bagkus sinubad niya ang kanyang katangian ng pagka-Diyos, at namuhay bilang isang alipin hanggang kamatayan sa cross. You see? Pero bagamat nagkatawang tao siya, sinabi sa Colossians chapter 2 verse 9, dito sa Colossians chapter 2 verse 9 sa Tagalog. Parang wala namang American na nakikinig. Okay. Or if you have American, if there is an American or watching or listening this video presentation of mine, just read your Bible. In Colossians chapter 2 verse 9, sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos, buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo sa kanyang pagiging tao. Doon sa ibang translations na sa Magandang Balita, Biblia, sabi dito, sa Colossians chapter 2 verse 9. Ito. Spontaneous lang kasi ito mga kapatid. Kasi naisip ko lang na sabihin about sa Pasko. Sa Colossians chapter 2 verse 9, sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo nang siya'y maging tao. Okay. Yung kalikasan ng
Pagka Diyos, nandun sa Panginoong Kristo, na kung ano ang Diyos, ganun din ang anak. Sa Hebrew chapter 1 verse 8, tinawag ng Ama na Diyos ang anak. So, hindi natin pwede may tatanggi. So, thank you sa mga radio stations, thank you sa mga mall, at the very early season ng September, ay nagpapatugtog na sila ng Christmas song. Thank you. At least, ipinapahayag nila ang patungkol sa kapanganakan ng Panginoon Kristo. Sabi nga dito ng Saint Paul, may sinabi sa Saint Paul sa Philippians chapter 1. Sabi niya, may mga nangangaral daw para siya pasakitan Para, meron sinabi sa Saint Paul dito Ito, sabi ni Saint Paul. Ito related to na pwede natin i-relate doon sa bakit yung pagpapatugtog ng mga Christmas song. Totoo nga ipinangaral si Kristo ng ilan dahil sa inggit at pagkipagtalong, ngunit ang iba naman nangangaral na may tapat na hangarin. Ipinangaral nila si Kristo dahil sa pag-ibig, sapagkat alam nilang ako'y nabilanggo dahil sa pagtatanggol sa mabuting balita. Ang iba ay nangangaral ng di tapat sa kalooban, kundi sa udyok ng masamang hangarin, sapagkat hangad nilang pasakitan ako samantalang nabibilanggo. Ngunit walang anuman sa akin, ang lahat ng iyon, ikinagagalak ko pa nga ang mga pangyayari. Ang mahalaga ay na ipapangaral si Kristo kahit sa anong paraan, tapat man o hindi, ang hangarin ng nangaral. Yung last part ng linya, yung last line, yun yung gusto kong i-relate doon na ang intention ng mga negosyante is for their business. Di ba? Hindi pa naman Pasko officially. Ang simbahan na masusunod, supposed to be. Pero hindi sila pinapakialaman ng simbahan. Kasi whether they have a good intentions or not, at least, yung sinabi ni Saint Paul, na ipapangaral ang Panginoong Jesucristo, na ipapangaral na nagkatawang tao ang Panginoong Jesucristo, na ipapangaral ang mabuting balita. That there is good news na darating. Yung kanta na yan, yung Mary's Boy Child, doon sa Mindanao pa lang, sa probinsya pa lang. Probinsyano akong tao. Bata pa ako, nagpapakain ako ng kalabaw yung sa bundok. Kapag marinig ko yung kanta na The Mary's Boy Child, umiiyak ako. It is not because, kasi wala naman akong mapagkumparahan doon sa baryo namin, wala namang kuryente doon Wala naman akong makita mga mayayaman doon na makapagpasko, marami silang gifts. Pero umiiyak ako kasi ang ganda ng mensahe ng kanta. Sabi nung long time ago in Bethlehem, Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Long time ago in Bethlehem, long time ago in Bethlehem. So the Holy Bible say, Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Umiyak ako doon. It is not because I have no gifts. Wala naman ako mapagkumparahan na makikita ang ibang bata. Yung saya nila, dami nilang gifts. Walang ganun. Layo namin sa bayan. Wala kaming kuryente doon. Pero sa bundok na yun, tuwing marinig ko yun, umiiyak ako dahil not because I have no gifts, but I am crying because dahil nandun sa mensahe ng kanta, ang mabuting balita. So, thank you sa mga mall. Continue lang, gawin nyo lang yan. Maliban na ibang mga malls ngayon na hina-highlight nila si Santa Claus. Doon si Santa Claus naman kasi si Saint Nicholas, parang isinabuhay na lang yun yung pag-ibig ng Diyos na siya din bilang isang tagasunod ni Kristo, ginawa na rin yung kabutihan ng Diyos na namimigay din siya ng regalo. Pero dapat wag ma-inculcate or wag ma-saksak sa kaisipan natin na si Santa Claus yung bida. Gumaya lamang si Santa Claus sa kagandahang loob ng Diyos. Nasabi nga doon sa John chapter 3 verse 16, gayon na lamang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya isinugo niya ang kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sinumang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan.
So, ibinigay. So, si Santa Claus, si Saint Nicholas, ginaya niya yung kabutihang loob ng Diyos. Yet, dapat, hindi natin dapat alisin sa eksena ang Panginoong Jesucristo. Huwag tayo magpaloko din sa ibang mga mall sapagkat very secular, ayaw nilang siguro for force na parang neutral. Kaya kung minsan ang ina-highlight, mga images na makikita mo instead of Belen ay si Santa Claus. So thank you sa mall, thank you sa mga radio stations that plays Christmas song ng napakaaga. Salamat sa pagpapahayag ninyo. At least hindi na kami na masyadong mahirapan magbayad ng patungkol sa pagbo-broadcast ng kapanganakan ng Panginoong Jesucristo. Shalom. May God bless us all. Salamat po sa mga sumilip at nanood. Kahit paano, si Sean Calipes, and then si Mary Chris. God bless us all. Now signing off mga kapatid.